Hello, magandang buhay mga kamema. Maaga nga pala akong gumising dyan para nga pala mag-prepare ng aking paninda na banana bread. Maaga pa lang, piniprepare ko na yan para kahit papaano, bago pumasok yung aking asawa at yung aking anak, ay tapos ko ng aking ginagawa. Ang hirap kasi pag naghahabol ka ng oras yung may estudyante ka, tapos ayan may ginagawa ka pa o, diba? Kaya maaga pa lang, maaga ako gumigising para maghanda ng aking mga paninda at gagawin. Tinatapos ko bago pumasok ang aking anak. At ayan mga mi, tinalian ko na rin pala dyan si ate namin dahil papasok na siya sa eskwelahan. Dahil wala nga pala dyan si Tito Mac niya, yun nga pala naghahatid sa kanya, minsan sa umaga sinasabay siya. Ayan, hinatid ko na lang siya kasama si Jimby nga pala. At si Kuya Is niya, ay iniwan ko dun sa Tita Joy niya at sa Mama Merly niya. At ayan nga, habang nasa tricycle kami, kumakain nga pala yun dyan si Jimby nung ginawa kong banana bread. At ayan, 10 minutes nga lang pala, nakarating na kami sa eskwelahan ni Nami. At nagkita nga pala na dyan si ate Nami at si ate Yula. At nag-hi si ate Nami kay ate Yula niya. At ayan, sabay na nga pala yun sila pumasok. Magka-classmate nga pala yan sila. At kung minsan, hinahatid ko yan, minsan ako yan nagsusundo at hindi na rin ako umuwi kasi sayang siyempre sa pamasahe. At ayan, marami nga palang tao yan dyan, mga naghahatid din sa kanilang mga anak. Ayan, tinawag na nga pala dyan yung section nila, section lion nga pala sila Nami. At pag tinawag na nga para yun sila ng teacher nila at nakapasok na dyan sa gate at hindi na rin pala sila pwedeng lumabas dyan kasi may bantay dyan sa gate. At ayan na nga, naglalakad na nga pala kami dyan ni Jimbei. Pauwi na rin pala kami yan dyan. Maglalakad lang kami ni Jimbei kasi kahit paano naman di ako nagmamadali kasi tinapos ko na rin yung mga gawaing bahay ko. Para pagdating ko sa school, akala ko kasi mag-aantay pa kami doon kay ate Nami para hindi na nga kami umuwi kasi sayang sa pamasahe. Sabi ni Tito Mac niya, siya na lang daw magsusundo mamaya. At ayan nga, yung kasama ko mukhang pagod na dahil sobrang init rin yan. At maya-maya nga po, nagpabuhat na rin pala dyan si Jimby kasi napagod na, mukhang inaantok na kasi yan. Kasi bago kami umalis kanina sa bahay, inaantok na siya. At ayan nga pala, malapit na kami sa may pitsayan. Diyan nga pala ako bumibili ng mga ingredients na ginagamit ko sa pagbibig ng banana bread. Ayan, nakita ko nga pala yung classmate ng nanay ni Nami at tinatanong nga pala kung taga saan nga kami. At sabi ko, dyan lang ako sa may bahay Bukid Banda. At ayan, after ko nga pala bumili dyan, ayan, umuwi na rin pala kami dyan. Dito nga pala yan sa may bandang Pitsayan, yung store nila. At ayan nga pala, naglalakad na nga pala kami dyan paakyat sa may bahay bukid. Ito nga pala yung tinatawag nilang rough road ba yun? Pag maulan nga pala, ayan, maputik yan dyan at saka baha. Minsan kasi pahirapan pa yung sasakyan dyan. At ito nga, nakatulog na rin pala dyan si Jimby habang buhat-buhat ko sa sobrang antok niya. Hindi niya nakinaya, nakatulog na. At ayan nga. At ito, sa wakas nakarating nga pala kayo dito sa may bahay bukid. At ayan nga pala yung tindahan nila Mama Merly. Si Joy nga pala ang bantay ngayon dyan. Tinanong ko nga rin pala siya dyan kung nandyan nga pala si Is. Sabi niya wala daw, nandoon sa baba. Nagmotor daw sila. Tatay dakdak niya. At ayan, kaunting lakad na rin pala yan papunta niya sa amin. At ayan, nakarating na nga pala ako yan sa amin. At hinahanap ko nga pala yun dyan si Ace. At ayan na nga pala si madaldal na Ace. Naglakad lang kami. At ayan, hinanapan na nga pala ako ng pasalubong dyan ni Kuya A. Sabi ko kasi bibilang ko siya basta magpaiwan lang siya. At ayan, nilalapag ko na nga pala dyan si Jimbei. Habang nilalapag ko nga pala dyan si Jimbei, dinadaldal nga pala ako ni Kuya A. At ayan, tinatanong nga pala kung nasaan na daw si ate. Eat cool po siya. Ay, tutulad ka siya? Po, maya pa yun uwi si ate. At yan lang muna for today's video.